Sa nakaraang episode, ang bida nating si Lau ay pinatalsik sa isang squad dahil dala na rin sa iniisip nila na ito ang rason kung bakit mahina ang kanilang grupo. Si Lau ay isang overpowered na low-key person na naghahanap ng bagong squad at sa katunayan ay in-invite siya ng babae na may pangalang Laro, para mag-team up sila sa paghalughog sa mga dungeon. Nagpapasalamat si Lau dahil sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ay mayroon pa ring tao na interesado na makipag-team up sa kanya, pero ang di alam ni Lau na ang babaeng ka-team up niya ay ang mismong babae na niligtas niya mula sa grupo ng mga goblin. At sa pagpapatuloy, sa loob ng labyrinth, isang grupo ng mga baguhang adventurer ang na-corner ng isang orc sa itaas na palapag. Wala silang laban dito kaya't nagtakbuhan sila para magtago at umaasa na aalis ang orc sa lugar. Sa kabutihang palad ay hindi sila napansin ng orc habang dumadaan ito. Ngunit nang sinusubukan na nilang tumakas palabas ay isa pang orc ang lumitaw at hinaharangan ang daan nila, lalo pang lumala ang sitwasyon nang magsimulang bumalik ang unang orc at sa madaling salita, malapit nang maipit ang grupo sa magkabilang panig kung hindi sila gagawa ng paraan agad-agad. Pero huwag mag-alala, may plano ang leader ng grupo para siguraduhing makaligtas silang lahat. Ang dahilan kung bakit nila isinama si Keith ay eksaktong para sa ganitong sitwasyon at ang masama nga lang ay si Keith, mukhang hindi na siya makakalabas ng buhay dahil gagamitin siya bilang bitag para mailigaw ang mga orc habang aalis ang grupo. Samantala sa bayan ay nag-aalmusal sina Lau at ang iba pa pero si Laro ay tila malalim ang iniisip at hindi halos makain ang pagkain niya. Napansin ito ni Shin at Lyric kaya't nag-aalala na sila at iniisip nilang malamang siguro ganoon si Laro ay dahil sinabi ni Lau na may mahalaga siyang gustong pag-usapan, pero hindi sinabi kung ano iyon o kailan magaganap ang usapan. Dahil dito ay palaging nag-iisip si Laro kung ano ang posibleng mangyari at sinabi ni Lyric kay Lau na mas mabuti siguro na madadaliin na ang pag-uusap na iyon kay Laro, pero ayaw ni Lau na magmadali dahil napakaseryoso ng bagay na iyon at gayunpaman kung hindi niya gagawin agad iyon, baka si Laro ay magsimulang kumain na lang ng mga bulaklak sa stress. Kaya nagdesisyon si Lau na ituloy na ang usapan at nilapitan niya si Laro at pagkarinig nito sa pangalan niya at agad itong tumayo, kinakabahan at tinanong kung ano ang kailangan niya at sinabi ni Lau na nais niyang pag-usapan ang mahalagang bagay na binanggit niya noon. Habang naghihintay si Marcena ng may excitement ay biglang bumukas ang pinto ng ina sa kung anong milagro. Nakaligtas si Keith sa labyrinth at kahit iniwan siya bilang bitag at kilala pala ni Sheila si Keith, kaya dali-dali siyang lumapit upang tingnan ang lagay nito at ang mga sugat niya. Makalipas ang ilang sandali si Lau ay nagpagaling kay Keith at sinabi sa lahat na magiging maayos naman ang bata dahil hindi naman masyadong malala ang mga sugat niya. Para sa ngayon ay sina Lyra at Sheila ang mag-aalaga kay Keith at naguguluhan naman ang iba kung bakit kailangang nandyan si Sheila. May paliwanag si Mary na matagal na palang magkaibigan sina Sheila at Keith mula pagkabata. Si Keith ay isang ulilang pinalaki ng labyrinth at si Keith ay kasing edad ni Sheila kaya't hindi siya maiwan ni Mary basta-basta, madalas niya itong pinapayagan na makisama sa kanila at kumain kasama nila. Naging malapit na rin ang loob ni Mary kay Keith kaya't masaya sana siyang papayagan itong magtrabaho sa inn. Ngunit pinili ni Keith na maging isang adventurer kaya't hinayaan niya itong sundin ang pangarap nito na kitang-kita pa nga ang tuwa sa mukha ni Keith noong sinabi nitong natanggap siya sa kanyang unang grupo, pero tingnan mo kung ano ang nangyari sa kanya. Humingi ng paumanhin si Lau kay Laro at binanggit na kailangan niyang ipagpaliban ang usapan nila dahil may kailangang asikasuhin. Tinawag na ni Lau ang pabor niya upang mahanap ang mga tao na nag-iwan kay Keith sa labyrinth at dahil doon, bogbog sarado na ang grupo ng mga guild members dahil sa ginawa nila. Binigyan nila si Lau ng pagkakataon na magpasya sa magiging parusa ng grupo ngunit sinabi ni Lau na sapat na ang naranasan nilang parusa, dagdag pa niya na palayain ang grupo kaso may babala na ayaw na niyang makita sila kahit kailan sa lungsod na iyon, kaya't tumakas ang grupo. Naiintindihan ni Amber kung bakit humingi si Lau ng tulong upang maparusahan ang grupo kaso ipinapaalala niya na ang mga ganitong alitan ay dapat dinadaan sa guild, hindi niya sinasang ayunan ang paggawa nila ng sariling aksyon at nagalit naman ang mga adventurers dahil wala namang ginawa ang guild upang pigilan ang mga taong iniwan si Keith. Wala rin silang ginawang aksyon para magbigay ng hustisya at inamin ni Amrest na kulang talaga ang tugon ng guild sa ganitong mga sitwasyon. Ngunit kailangan niyang sundin ang mga utos ng leader at biglang dumating si Ham at pinagalitan ang mga adventurer, dahil sa paghawak ng problema na di nararapat sa kanila at pagpapalayas sa grupo.
Sinabi niya na wala silang karapatang gawin iyon kaso hindi nagpatalo ang mga adventurers at sinisigawan si Ham na wala siyang karapatan na sabihan sila dahil wala rin siyang ginawa para ma-fix ang problema. Sinubukan na mapakalma ni Lau ang lahat at ipinaliwanag na kausapin niya si Ham upang maayos ang kanilang mga hinaing. Nang magkaharap sina Lau at Ham at doon ay ipinaliwanag ni Lau ang buong nangyari na kahit hindi masaya si Ham na ginawa iyon ng adventurers ang problema ng walang pahintulot, naintindihan niya kung bakit nila iyon ginawa at tinanong ni Lau si Ham kung bakit wala siyang ginagawa upang maiwasan ang ganitong mga sitwasyon, lalo na't sa ibang lungsod na may mga patakaran na nagprotekta sa mga ulila ng labyrinth. Ngunit sinagot siya ni Ham ng tanong na magiging epektibo ba ang mga patakarang iyon sa loob ng labyrinth. Sinabi ni Ham na kahit gumawa pa ng maraming magagarbong patakaran ang mga lungsod na kung walang pagbabago, sayang lang ang oras at pera. Tinanong ni Lau si Ham kung balak ba niyang pabayaan na lang ang mga ulila ng labyrinth na ginagamit bilang bitag, subalit itinama ni Ham ang maling akala ni Lau at ipinaliwanag niyang palagi niyang sinasabi na kung ayaw ng mga tao sa sistema ng lungsod ay maaari silang umalis, hindi iyon dahil ayaw niya sa mga reklamo, kundi dahil naniniwala siyang dapat maging adventurer lang ang mga taong kayang harapin ang mga panganib. Hindi nila pinilit si Keith maging adventurer at ganoon din sa iba at bagamat gusto ni Lau sabihin na mali si Ham na medyo sumasang-ayon siya sa pananaw nito, pero naniniwala pa rin siyang dapat may paraan upang mabigyan pansin ang problema at maprotektahan ang mga ulila ng labyrinth. Nagsalaysay si Ham tungkol sa sinabi ng isang tao noon at bilang adventurer ang mga walang kakayahan ay parang patay na. Sinabi niya kay Lau na tandaan ang mga salitang iyon at dahil siya mismo ang nagsabi nito noong mga taon pa na nagsisimula pa lang si Lau bilang adventurer, ipinakita ni Ham kay Lau ang pilat na nakuha niya mula sa kanilang panahon bilang baguhan. Naalala ni Lau ang panahon na sila ni Ham ay napilitang maging tagadala ng gamit ng isang grupo ng adventurers. Si Ham ay lubhang pinapahirapan sa trabaho kaya't inalok ni Lau na tulungan itong buhatin ang ilan sa kanyang dala. Ngunit tumanggi si Ham at iginiit na ayaw niyang kakaawaan ng isang taong walang kakayahan tulad ni Lau. Nang gabing iyon habang ang iba ay nagpainit sa paligid ng apoy at si Ham ay mag-isa sa lamig, pinagsisisihan ang desisyong tanggapin ang trabaho kahit na maganda ang bayad nito at makalipas ang ilang oras nang nakatulog na ang lahat, ginigising ni Lau si Ham upang bigyan ng babala na papalapit ang isang grupo ng mga goblin. Sinabi ni Lau kay Ham na gisingin ang iba habang siya ang magbabantay at sumunod si Ham sa utos, kaya nang nagising na ang lahat at ipinaliwanag ni Lau ang sitwasyon at hindi makapaniwala ang grupo kaya't tinanong nila si Lau kung sigurado siya sa nakita niya, ngunit walang duda sa isipan ni Lau na napakaraming goblin ang paparating at hindi niya mabilang ang dami ng mga ito. Nang makita ng grupo ang mga goblin mismo ay nanlumo sila at wala silang paraan upang talunin ang ganoong kalaking hukbo ng goblin. Ang tanging pagkakataon nila para mabuhay ay tumakas at gayunpaman inisip ng leader ng grupo na sobrang delikado kung tatakbo sila agad, kaya upang makapaglaan pa ng oras ay napagdesisyonan nilang gawing bitag sina Lau at Ham para ma-distract ang mga goblin habang tumakas ang iba. Bago pa maunawaan ni Ham ang nangyayari ay itinulak na silang dalawa ni Lau mula sa gilid ng bangin at iniwan. Sumigaw si Ham upang humingi ng tulong ngunit sinabi ni Lau na huwag nang umasa at hindi na sila tutulungan ng mga iyon. Sa katunayan ito marahil ang dahilan kung bakit isinama sila ng grupo sa una pa lang upang gawing bitag kapag kinailangan. Labis itong kinagalit ni Ham kaso wala siyang magawa hanggang sa makalabas sila sa sitwasyon. Nangako sila ni Lau sa isa't isa na gagawin nila ang lahat upang makaligtas at bumawi sa grupo na nag-abandon sa kanila at matagal na nakipaglaban sina Lau at Ham sa mga goblin kaso sa sobrang dami ng mga ito, wala silang magawa kundi magtago sa isang butas sa loob ng puno. Nagsisimula ng mawalan ng pag-asa si Ham at hindi niya matanggap na ang ibang miyembro ng grupo ay makakaligtas kapalit ng buhay nila. Hindi alam ng marami pero ang mga goblin ay mas gusto ang mas malaking grupo bilang target. Binanggit ni Lau na kung makita ng mga goblin ang grupo na ililipat nila ang lahat ng puwersa upang atakihin ang mga iyon. At tama nga ang sinabi ni Lau na tunton ng mga goblin ang grupo, at lahat ng goblin ay nagtakbuhan upang atakihin sila at habang minamasakir ang grupo, nakatakas naman sina Lau at Ham mula sa kanilang hideout nang hindi napapansin. Para kay Ham ay nararapat lang na mamatay ang grupo sa kamay ng mga goblin dahil sa ginawa nila, ngunit si Lau bagamat nagagalit ay ayaw ng ideya na may mamamatay na kahit pa sa mga taong nagkanulo sa kanila at sa kabila nito, alam niyang wala siyang kapangyarihan upang iligtas ang grupo kaya't sinabi niya kay Ham na dapat na silang magtungo pabalik sa bayan.
Habang sinusundan ni Ham si Lau ay bigla na lang itong bumagsak sa lupa dahil sa matinding sakit sa kanyang braso. Lumabas na malala ang sugat ni Ham mula sa laban nila sa mga goblin at labis ang pagkagulat ni Lau. Tinanong si Ham kung bakit hindi niya sinabi agad ang tungkol dito. Ngunit ayaw maging pabigat ni Ham lalo na sa gitna ng sitwasyong buhay o kamatayan. Sinubukan ni Lau na pagalingin ang sugat ni Ham kaso pinigilan siya nito at sinabi ni Ham na titigil siya dahil makakatawag ng pansin ng mga goblin kung magpapatuloy siya. Dagdag pa ni Ham na iwan na lang siya ni Lau dahil kasalanan niya naman ang lahat ng ito. Para kay Ham ay wala siyang karapatang mabuhay dahil sa kanyang kahinaan at sumigaw si Lau kay Ham na sinabing mali siya. Ipinaliwanag niya na kahit mahirap ang mundo para sa mga taong tulad nilang itinuturing na walang kakayahan na may palaging may pag-asa para sa kaligtasan. Matapos ang pag-uusap na iyon ay nagsama sina Lau at Ham upang magtulungan at wasakin ang depensa ng mga goblin. Sa huli ay nakabalik sila sa lungsod at para kay Ham si Lau ang naging tagapagligtas niya, ngunit totoo pa rin ang sinabi niya na ang mundo ay mahirap para sa mga mahina. Ang kaibahan lang, ang tunay na walang kakayahan noong araw na iyon ay ang mga adventurers na nag-abandon sa kanila nang hindi man lang inaalam ang ugali ng mga goblin na kanilang tinatakasan. Pagdating nila sa lungsod ay naghiwalay ng landas sina Lau at si Ham ay tinanggap ng isang elder na nagkupkop sa kanya. Mula sa taong ito ay marami siyang natutunan at kalaunan ay naging isa siyang mahusay na adventurer. Ang elder na ito ay walang iba kundi ang guildmaster mismo at dito nagsimula ang kwento kung paano naging empleyado ng guild si Ham at naging kanang kamay ng guildmaster. Hindi sinabi ni Ham ang lahat ng ito upang sariwain ang nakaraan kundi dahil malaki ang utang na loob niya kay Lau sa pagligtas nito sa kanya noong araw na iyon, gusto niyang suklian ang kabutihan ni Lau kaya pinaalalahanan niya ito na umalis sa lungsod para sa sariling kaligtasan. Hindi ito isang banta na kundi isang tapat na babala at dahil ayaw niyang madamay si Lau sa mga bagay na paparating ay dilubos maunawaan ni Lau ang ibig sabihin ni Ham, ngunit umalis siya sa opisina nito at bumalik sa iba pang adventurers. Doon ay sinabi ni Lau na hindi niya mapilit si Ham na baguhin ang mga pulisyan ng guild at bigla siyang nilapitan ni Ambrose at ipinaalam na marami palang tao sa guild na hindi sang-ayon sa paraan ng pamamalakad ng guildmaster, kaya't may personal na pakiusap si Ambrose para kay Lau. Kinagabihan ay kinausap ni Lau si Leroux tungkol sa hiling ni Ambrose at napag-alaman niya na maraming halimaw ang lumalabas sa mga kalsada malapit sa lungsod, at hiniling ni Ambrose na alagaan ito ni Lau bago pa man may masaktan na mga sibilyan. Naiintindihan ito ni Lau kaso nagtataka siya kung bakit walang inilabas na bounty ang guild para sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Lau na kailangan ang pirma ni Ham para dito at hindi niya gagawin iyon. Bukod pa rito ay may issue rin ng mga kriminal na adventurers sa lungsod kaya't nag-alok si Lau na tulungan din sa pagharap dito. Naiintindihan niya na mabuti ang ginagawa ni Lau kaso tila napakarami nitong dagdag na trabaho para sa kanila. Sinabi ni Lau na huwag mag-alala dahil nangako si Ambrose na magbibigay ng bonus na bayad mula sa sariling bulsa para sa mga halimaw sa kalsada. Hindi man gustuhin ni Ambrose nararamdaman niyang tama lang ito dahil lumalampas si Lau sa kanyang tungkulin para tumulong, samantala ay dinala ni Ham ang isang liham mula sa punong ministro sa guildmaster. Ang liham ay nagsasaad ng paalala mula sa punong ministro na bantayan si Leroux. Nagtataka si Ham kung bakit napakahalaga ni Leroux para sa punong ministro at sinabi ni Miss at ito ang guildmaster, ang tungkol sa kwento ng masamang dragon at natutulog na prinsesa. Ito ay isang tanyag na kwento kung saan sinasakripisyo ng prinsesa ang sarili upang talunin ang masamang dragon. Ngunit ipinaliwanag ni Miss na hindi ito basta kwento lamang at mayroong hula na dapat maganap, at ang senyales na ang isang tao ay pinili ng mga Diyos upang maging natutulog na prinsesa ay ang biglaang paglitaw ng asol na buhok, isang description na tugma kay Leroux. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.